illumination and revelation to the Word of God is very scarce these days. And then for the Philippines and the people you are stepping your foot upon their soil, how I wish they will realize that a man who is truly called by God is in their neighbor. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. Tuloy po kayo sa ating channel dito po sa U3. Ang atin pong ginagawa rito, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons, and of course for this particular episode, ang pinaka-in-demand po ang ating papanoorin. Ito po si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International at ito pa rin po ay actually in-line pa rin naman sa ating topic, no, sa ating paksa. At ang napansin niyo naman po siguro, no, sa mga past video reactions po natin, we talked about bayan ng Diyos, Israel, Philippines ba yan? Kung Philippines, ano yung mga posibilidad, something like that. At yun nga po ang magiging topic ngayon. But what I know, on the first part daw po, I was told by our staff, was a discussion on the names, the changing names of MCGI. So hindi po ako sigurado kung mula po ito sa Bible study or maybe a kind of exposition or something like that, mga ka-U3. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, alam niyo na po yan, hindi ako member ng MCGI, isa lamang po akong hamak na video reactor. So that means dahil hindi ako kaani, posible po na mag-agree ako sa mga pinapanood ko at posible rin po na makapag-disagree din po ako sa akin po napapanood. Pero isa lang po ang aking ginagarantiya, I'm just a fair reactor, mga ka-U3, at sa programa po natin, hindi po tayo nag-i-endorse ng isang particular na reliyon at hindi rin po tayo nagsasabi na wag kaaniban ng isang particular na reliyon. Wala po tayong religious agenda, mga ka-U3. Bago ko makalimutan, mga ka-U3, click nyo po muna yung thumbs up. Ayan, click nyo po yung like dyan dahil malaking tulong na po yan. It means po, mga ka-U3, nire-recommenda nyo yung video natin sa iba pang mga YouTube viewers. So, if everything now is ready, let us watch this video together. Sabihan nyo po ako. Let's go! Inaatake daw tayo nung pare, ang pangalan daw natin iba-iba, nagkaiba-iba. Eh kung di ba naman panggagago lang nung pari yun, eto yun mga kapatid. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa panahon ni kapatid na Perez. Haligit suhay ng katotohanan. Nung mamatay si kapatid na Perez, nagbasa ako ng iba-ibang salin ng Biblia. Hindi naman pala haligit suhay Ang dapat pala haligit saligan. Yun ang nakalagay sa Greek language Bible. Yung Hedrayuma, ang kahulugan nun sa figuratively speaking, Hedrayuma means basis and ground. We do not take it on the physical. Hedrayuma, physically, literally, is support or suhay. But, hindi mo naman dapat kunin yun na physical kasi yung bahay na tinutukoy, hindi naman physical na bahay, kundi spiritual na bahay, yung iglesia. So, you take it the figurative way. And that is the ground, the basis. Naunawa ko yun. Sabi ko sa mga kapatid, yung haligi at suhay, mali. Ang talagang dapat, haligit saligan. Kasi kung suhay, yung hidrayuma, lalabat, pinatakahuluganan mo physically. Hindi naman physical yung bahay ng Diyos na tinutukoy na haligit suhay ng katotohanan. Yung bahay ng Diyos ay hindi physical na bahay, hindi literal na bahay. Spiritual na bahay yan, yung iglesia. So, hindi na dapat kunin yung physical meaning. Dapat mong kunin yung figurative meaning, which means basis or ground. Kaya sa English, ang pagkakatranslate, the pillar and ground of the truth. Kasi, binago ko yun sa Abnakere. Pero iglesia pa rin ng Diyos ang paniniwala ko. Yun lang descriptive clause na pillar and ground of truth, ang binago ko yung haligit suhay, ginawa kong haligit saligan. Apat yun ng pagkaalam sa katotohanan.
pagkaunawa. Ngayon, nung walang hiyain ng mga grupo ng mga babae, yung samahan nating panahon ng Kapatid na Peret, umalis ako ron. Nagrehistro ako ng haligi at sukay haligi at saligan. Ginawa naman ng mga babae, idinimanda naman tayo sa securities. Pareho raw. Sabi ko, paano pareho? Kayo haligit suhay. Kami naman ni haligit saligan. Bawal daw yun sa batas. Nagrehistro ako ng... Really? Iglesia pa rin ng Diyos. Di naman ako nawawala dun sa... Hindi ako nawawala din sa ano eh. Hindi ako nawawala dun sa linya ng katotohanan, awa ng Diyos eh. Ang paniniwala ko, iglesia sa Biblia, iglesia ng Diyos. Yan pa eh, dokturan mo na kung ano-ano pang mga descriptive adjective. The same thing is the fact and the truth is that the church in the Bible is the church of God. Ito ang iglesia ng Diyos. Hanggang dinimanda tayo, pati sa Supreme Court, nakuha nila ang impluensya ng Supreme Court, kaya ako sinasabing na-impluensya ng Supreme Court. Unang-una, mga kapatid, binabawalan tayong gumamit ng iglesia ng Diyos. Yung iba sa Pilipinas, hindi binabawalan. Ang daming iglesia ng Diyos diyan. Mahigit 20. Iglesia ng Diyos ni Peralta, iglesia ng Diyos ni Ora, iglesia ng Diyos na kung sino-sino. Bakit sa lahat ng iglesia ng Diyos sa Pilipinas, sa inyo lang ang binabawalan ng Supreme Court gumamit ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Tayo ang binadadalan. Kasi nga, nagreklamo yung grupo ng mga babae, lakin kung ang kabila ng mga abogado yung Perez. Yung Perez naman, kaya naman tayo hindi pinaboran ng Supreme Court. Kasi yung Perez noon, ang Secretary of Justice na abogado ng kalaban natin. Naiisip mo na malakas sila. Dahil nasa gobyerno yung abogado nila, yung Perez eh. Anong nangyari? Yung Perez na yun, yung Hernando Perez ng Batangas. Naging Secretary of Justice yan eh. Ni Gloria Arroyo Hernani, no? Tama ba? Nani? Noong panahon na yun magdidesisyon ng Supreme Court. Kaya malakas yung ating kaaway. Ang balita ko pa nga, tumulong yung mga manalo para tayo huwag paboran ng Supreme Court eh. Kaya ang iniaatake sa atin, ang pangalan daw natin nagkaiba-iba dahil daw natawag tayo sa korte. Kung halimbawa tanggapin natin totoo sandali, natalo tayo sa korte. Dahil malakas yung ating kaaway. Pagaya ni Kristo, natalo sa korte ni Pilato, natalo sa korte ni Caiphas. Malakas yung kaaway eh. Nawawala ba yung katotohanan? Ang iglesia ng Diyos ang nasa Biblia, mawala ba yun? Yun ang pinanararal ko ang dahil iglesia ng Diyos. Ngayon, nung pagbawalan tayo ng paggamit ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ginawa ko in English ko. Ginawa ko Church of God International. Nilagyan ko ng international. Wala na kapareho. Dahil yung mga iglesia nandun sa Pilipinas, alang eh. Nilagyan ko Church of God International. Di na sila ngayon makatutol. Yung pala naman, kaya magkaganon, na niloob ng Diyos mapalit ang iglesia ng Diyos International, magiging international na talaga. Salamat sa Diyos. Di ba gano'n, nakakapatid? Ngayon, ang iniatake sa atin ng ating mga kawal, yung daw pangalan natin nagkaiba-iba. Nagkaiba-iba ba? Hindi. Ang paniniwala ko, iglesia ng Diyos, hindi naman nawawala yun sa lahat ng inirehistro natin eh. Nagkarehistro-histro pa rin ng iba-ibang panahon. Nandun pa rin yung katotohanan na iglesia ng Diyos ang lahat sa Biblia. Hindi ko binabago yun.
Kaya lang tayo nagre-rehistro nakapagrehistro ng iba-ibang pangalan. Yung iglesia ng Diyos kasi nga, itinagbawal na gamitin natin. Pero yun ang nasa Biblia. Okay, before we continue here mga ka-U3, so I think obvious naman po so far sa takbo po ng discussion ni Brother Eli. Before I talk about some points po na notice ko sa atin pong notes kanina, ano po kayang event yung meron po dito? Sa anong okasyon po ang daming tao para po siguro baka Thanksgiving or something like that? Ano po? And I'm guessing yung video po ay na-record probably early 2000 siguro, no? Or 2010s malamang mga ka-U3. Kasi grabe po naririnig po natin yung mga sigawan ng mga crowd, talagang naghihiyawan. But anyway, so yun nga, as mentioned nga po, so yung discussion po ni Brother Eli so far as to why the name, actually, yung group po nila is nag-change nga. And indeed, ma-remember ko na may Suhay, Haligi at Saligan, di ba po? And I remember, parang nagpatuloy po yata, di ba, is yung babae. Ang maalala ko, naging issue po yun dahil yung babae is parang hindi yata allowed nun na mamuno, something like that, pagkatapos nga po na mamatay si kapatid daw po na Perez. Although, honestly mga kayo, impression ko po, dalawa, no? So either of the two. So, ang sinabi ni Brother Eli after na mamatay si Nicolas Perez, he was reading more and he believes that Suhay, the name Suhay was wrong. He deems it fit na dapat maging Saligan, no? So, as to the dynamics mga ka-U3 ng, kumbaga, leadership when Mr. Perez was still alive, ang impression ko po nun is either prior to Mr. Perez's death, Brother Eli and the other members were following the wrong name of the church. Kasi nga, admittedly, he also said it was wrong. It's either they do not know but they follow, or ang hierarchy po ng pamamahala ni Mr. Perez could never be questioned by members like Brother Eli during that time. Parang nag-break away mga ka-U3 mula po sa kay kapatid na Perez. I'm also curious and hindi po ako sure mga ka-U3 if i-discuss ni Brother Eli dito, ano rin po kaya ang pinagkaiba nitong Suhay and then possibly any differences sa MCGI now and samahan din po ni Nicolas Perez. Usually po kasi sa isang pamamahala ng religious organization, I actually mentioned this the last episode mga ka-U3, it's usually passed on to the family member. So where are the family members of Mr. Perez? Was there a kind of pagbabasbas ni Nicolas Perez na si Brother Eli magpapatuloy, as there also probably was to Brother Daniel Razon mga ka-U3. Very interesting po sa akin yung power dynamics at leadership na mga nuances po sa isang religious organization. Awa ng Diyos, nagtagumpay tayong magamit yun Kaya lang sa English. Ganyan sa Pilipinas na kapatid. Sa Pilipinas, sabihin mo sa television yung vagina, payag ang MTRTD. Tagalugin mo, tatapagalitan kanila gwardiya. May kagagaan din Diba? Pag sinabi mo sa English, sa television, sinabi mo yung penis. Payag sila Then English. Tagalogin mo yung tennis. Ano sa Tagalog yung Brad Neil? Pututoy po, karaniwang tawag. I was not expecting that. Pwede mong kamitin yun, kapatid na Nen, alimbawa, yung sexual act. Sinasabi sa television yan, sexual act, payag sila gwardiya pag in-English mo, pero pag tinagano mo, gagalit siya. Ganyan ang batas diyan. Salamat na lang, ganun ang thinking nila, no? Salamat na lang, ganun ang thinking nila. Nung iglesia ng Diyos ang ginagamit, so ay kinapumayag, ginawa ko in-English ko. Mas maganda nga pala dahil kasi mangangaral tala ko sa ibang bansa na ang naiintindihan ng English. Di napabuti sa tayo ba sa tingnan mo? Tama po. Ngayon, sa hulang nasa Biblia, sabi ng Diyos, mapisan ang lahat na bansa. Lahat. Hinaako ng Diyos. Lahat ng bansa, yes, magpisin tayo, lahat ng bansa. Magkulong ang mga bayan. Sino sa gitna nilang makakapagpahayag nito at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Sino? Wala.
at ako nakapagpakita ng dating bagay. Daming tao. Grabe. If you kayo mga kapatid na isang nueva, inig kayong mabuti. I'll give you a proof. Para patunayan ko sa inyo ang tunay na ebanghelyong tanangaral galing sa Pilipinas. Ano ang katunayan? Ito. Dot 9 ng unang Timoteo. Halimbawa lang ito ng mababaw. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Tanong ko sa iyo ngayon, Kislos, ang Katoliko ba pinapayagan niyang pinagbabawan ng mga apostol? Pinapayagan po nila. Mas mahigit pa nga po. Pinapayagan ba ng Sabadistang putulin ng mga miyembro niya ang kanilang buhok? Pinapayagan po. Pinapayagan ba ng mga saksi ni Jehova na ang mga miyembro nila mag-alahat ang mga babae? Pinapayagan ba? Pinapayagan po. Nagpuputol pa rin ang buhok ang mga saksi ni Jehova, Kislos. Nagpuputol po ng buhok. Ganon din ba ang ginagawa ng mga born again, kapatid na Luz? Ganon din po. Ayad din ba mga Mormons? Payag na payag po sila. Pare-pareho sila, di nila tinakatupad yan eh. Saan ang galing ang aral na yan? Di ba sa Ebanghelyo ni Cristo? Tama po. Ang damit, may katingtiman at hinaon. Hindi nang mahalagang hiyas ng buhok o ginto o perlas o damit na mahalaga. Tama? Tama po. Eh, lahat ng reliyong internasyonal, yung sinasabi nilang Jehovah ng mga reliyon, world's greatest religion, I will not even call them greatest. What are you doing? That is great. Is not even fit to be affiliated to those religions because they are not religions after all. They are deceptions. Mga panluloko. Kahit gano'n sinakalaki. Tinututad bala saksi ni Jehova yan? Eh kaya nga pagka dito sa atin, mayroong kapatid na babaeng nagpuputol ng buhok, nabubuisit ako eh. Mga sabi ko, mga diwa ng demonyo, waro ito sa mga ganitong babae. Sinabi na ng Biblia, tagang babae mahaba ang buhok, kapurihan sa kanya. Diba? Sabi ng Biblia, eh kapurihan mo pa na sa Diyos sapagkat ibinigay sa iyo ng Diyos yung mahabang buhok na pantakip. Bigay ng Diyos na kapurihan sa iyan. Puputulin mo. Bawal ni Kristo yan. O kaya kang may kapatid na nagpuputol ng buhok, nabubisit ako eh. Sa loob-loob ko. Mga matitigas ang buho nito, malalakas ang loob gumanang nasama. Okay, before we continue mga ka-youth, just to clarify, so totally zero, hindi po pwede talagang gupitan ang buhok ng mga babae, mga ka-youth, sa members po ng Church of God? Kasi gusto ko pong malaman, ang pagkaka-phrase, di ba po, is yung mahabang buhok, pero hindi naman po siguro sinabi na uncut hair, di ba po mga ka-youth? Ang ating definition ng mahabang buhok, say, below the shoulders pa, mga ka-youth, kunwari, or shoulder level, that's already considered, for example, na mahaba. Eh kung gugupitan mo, eh hindi naman ng maikse, pero still on the shoulder level, for example. So that would be okay mga ka-youth, considering it is long hair, or ang sinasabi po ng verse is dapat uncut po talaga mga ka-youth. But anyway, so Brother Eli here is saying na kumbaga kahit na ikumpara ang kanilang simbahan sa mga malalaki pa ng mga religion katulad ng mga born again at iba pa, and actually yung pagkaka-mention nga po kanina, maybe self-proclamation po yun ng Jehovah's Witnesses na they are the world's greatest religion. So Brother Eli is saying here, no,
Wow. Anyway, patungkol po sa quality po ng video mga ka-youth, kung napansin niyo po, medyo luma na rin po kasi itong video natin. At I think recorded lamang po itong audio. Kaya baka may maririnig kayo ng mga iba pang mga noise mga ka-youth. So actually, nilinisan na po itong audio na ito ng atin pong video editor. So hopefully, audible naman po at naririnig pa rin naman po. So anyway, let's continue. Bakit? Kitang-kita mo na yun ang ebidensya, gagawin pa nila Meron tao gumagawa ng masama, tinatago. Aba, itong mga ito, ang pinuputol mo, hindi mo maitatago pag pinutol mo. Di ba natigat talaga ang bungo ng ganitong mga tao? Kaya ako, mga kapatid na babaeng ganyan, nasusuklaman loob ko sa ganyang mga tao Bakit? Kasi, isa yan sa aral na nagpapatotoo. Ang ipinangangaral sa ating samahan, yung tunay nga ebanghelyo. Huwag niyong sirain yung panatagtarang sigay niyang Diyos sa mga tunay na lingkod niya. At dahil religion sa mundo, di naman tinuturo yan, tinuturo natin na yan Di ba lahat ng religion, pagka may pera, tinatanggap? Tama? Tama po. Alin lang ang relihiyong hindi tumatanggap ng pera at bigita? Tayo lang po. Lahat yan sa iglesia ni Manalo Ang bihita tinatapatan ng kahon Talagang alam na alam mo, walang malay sa tunay na ebanghelyo Ang tunay na ebanghelyo kasi, hindi sila umuha ng anuman sa mga hintil o sa hindi ka pananampalataya. Maraming punto mga kapatid na nagpapaiba sa atin sa lalong maraming malalaking mga religiyon. Araman outing pa sila ngayon na sila tunay na religiyon. Wala naman sa kanila yung aral ng ebanghelyo totoo na kumpleto. Kapal na lang ng pagmumukayan. Ang sabi raw nung pare, paano totoo yan tayo lang ni Soriano yan, iba-iba pangalan. Tingnan nga natin yung Katoliko kung ano ang pangalan. Basahin mo nga si Plus kung ano ang pangalan ng Katoliko, na Iglesia ng Katoliko. Basahin natin yung kanilang Discourses on the Apostles' Creed. Sige po, pakilagay natin yung Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crock, page 191. The name Roman Catholic came into use officially and offensively in Great Britain in the days of Queen Elizabeth. It is used by members of the established Church of England. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon the official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kailan nagkaroon ng official name ng Iglesia Katolika, kapatid na Luz? Noon lang pong 1870. Mas matanda pa pala ang official name ng Pilipinas kaysa sa Katoliko Totoo po. Kasi ang Pilipinas nagkaroon ng official name as a nation, as a country, nagkaroon siya ng official name noong 1543. 1521, nang madiscover ni Magellan ang Pilipinas. Pagkatapos, noong 1543, binigyan ang pangalang Pilipinas in honor of King Philip II of Spain. Noong 1500 pa lang, meron ng pangalan ng Pilipinas. Ang Katoliko pala, nagkaroon ng opisyal na pangalan noong 1870. Tanong ko sa iyo ngayon, Sislo. Sabi ng Katoliko, nung parang silang 2,000 years ago nag-e-exist. Ang tanong, ano pangalan nyo nung 2,000 years ago? Before 1870.
Hindi kaya mas maraming pangalan ang pinagdaanan ng Katoliko para ipakilala ang kanyang sarili kaysa sa itinipintat nyo sa dating daan, gago ang parin bugo. Pari, okay, dalahira masyado kung ano pinakaratan sa akin, rapist daw ako. Ala. Eto di mo naman bugok yan pari na yan, ano? Mag-isip ka kung bugok na pare, eto. Noong 1870 lang nagkaroon ng pangalan ng iglesia mo na opisyal. Mula noong 1870, pabalik dun sa ikatlong siglo, kung kailan nag-umpisa ng Katoliko, ilalabas, umiiral kayo sa loob ng, mula 1870 up to the 3rd century, umiiral na kayo sa loob ng 1500 taon, 1,500 years. Ilang po kayang libong pangalan ang ginamit ng Katoliko bago magkaroon ng official name noong 1870? Ilang po libong pangalan ang ginamit? Biro mo libong taon yun. Ang dating daan sabi nyo, naging karoon kami ng 6 na pangalan. 6 sa maikling panahon. Natutunan na namin yung ganap sa maikling panahon. Wala pang 30 taon, natutunan namin yung ganap na paralay sa Biblia. Pwede natupad sa amin yung hula 29-24 ng Isayas. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. At silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Pero mo, sa loob ng 30 taon, natutunan namin yung talagang tamang-tamang aral na yung pangalang tamang-tama sa Biblia. Natutunan namin 30 taon lang. Kayo, 1,500 taong. 1,500 years sa alang kayo nagkaroon ng opisyal na pangalan. Mali pa! O yan ba yun ang mamiminta sa atin, mga kapatid, yung pari na yan? Malaking gago yung pari na yan Hamunin yung diskusyon, lalabanan ko yan. Kaya yung sa Sino kaya yan, no? Sino lalaban ako ng diskusyon pa kanya. O kaya sa Singapore, o kaya sa Amerika. Huwag na siya, hindi kanya, tama niya yung papa niya. O diba? Tama na yung papa niya, dalawa sila. Kung buti na, magpatong-patong sila, payag ako Kung buti na, 10 pare. Pagtulong-tulungan ako. Kaya yung panahon iglesia niya, nagkaroon lang ng pangalan noong 1870 1,500 taon na kayong umiiral, tapos noon lang kayo nagkaroon ng pangalan na opisyal. Kamakapid, marami ginamit na pangalan. Mas marami kaysa sa atin. Bakit? Bago nila natutunan yung waling pangalan, 1,500 years. Bago nila natutunan yung waling pangalan, 1,500 years. Talagang matigas ang ulo. Finally, at the end of 1,500 years, nagkaroon na sila ng official na pangalan. Mali pa rin! Tapos kapipintasan mo, dating daan. Kami, 30 taon lang kami umiral mula nung mamatay si kapatid na Perez. Naipakilala na namin na aming sarili sa pangalang appropriate sa Biblia. Church of God International. Wala raw sa Biblia yun, Church of God International. Kung di ka ba naman bobo, kano mo sasabihin, wala sa Biblia yung Church of God International. Church of God, sabi, Church of God sa Corinto, Church of God sa Thessalonica, Church of God sa Roma, Church of God sa Efeso, Church of God sa Samaria, Church of God sa Judea, Church of God, ang tawag naman. Hindi mo naman pwede sabihin, pagka nagsasalita ka, mga kapatid, ang tinaaral natin ay iglesia ng Diyos sa Corinto, sa Samaria, sa Efeso, sa Galacia, sa Thessalonica, sa America. Para hindi ka mahirapan, kung hindi ka padaling mo lalat. Church of God International. Di ba ganon? Around the world. Tama po. Ala, bobo yan yung Patri magkasabi wala sa Biblia yan. Nasa Biblia nga yan,
Yung essence ng Church of God International, nasa Bible yun. Ngayon, ang dapat tignan ng Iglesia Katolika, nung pari pala, nung paring bugok, ang dapat nung titignan, paring bugok, As to the discussion of Brother Eli here, of course, hindi ko po alam kung sino po yung kanyang pinupunan na pari daw na nagsasabi kung bakit daw pabago-bago yung pangalan ng MCGI. So please comment below sino po kayong pinatatamaan niya rito na sinasabi niyang bobo. A little bit demeaning mga ka-U3. Pero yun nga po, alam naman po natin yan na si Brother Eli medyo ganun po talaga, aggressive po talaga yung style niya mga ka-U3. To the loud cheer of the people here na napakarami po no sa venue na to. I wonder which venue this is. But anyway, let's continue. Ganito. Tignan mo, sa loob ng 1,500 years, pag-aralan mo history nyo. Magkumura ka ng malaking-malaking libro at pagsulatan mo kung gaano karaming pangalan ang ginamit ninyo sa 1,500 taon na wala kayong official name. Di ba ganon? Kasi nagkaroon lang sila ng official name, yung 1870 Tao na si Rizal nun Di ba? Yon ang punto ko. Anyway, mga ka-U3, I am curious about this. Of course, Brother Eli saying, and I remember this kind of argumentation that happened yung sa debate po nila versus Vic Villas, kung naalala nyo po, na same thing po na sinabi nga po ni Brother Eli dito na noong 1870 nagkaroon ng official name. Sabi nga ni Brother Eli, tao na daw si Rizal. That's right. 1861 si Rizal is so 9 years old na si Rizal. So sinasabi ni Brother Eli na yung name na na-adopt sa English Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ayan, yung official name noong 1870 mga ka-U3. Anyway, I find it interesting that Brother Eli here, in answering to why there were some, kumbaga, reiterations ng kanilang group name, and it is considered, for example, if this was like 6 times na nagbago, so the first 5 were all wrong, di ba mga ka-U3? And I find it fascinating na ang rason ni Brother Eli, coming from the Bible, darating sa pagkaunawa. I find that quite handy, mga ka-U3. Although my question about this, as to the name of the group ng MCGI, mga ka-U3, just on the literal name, mga ka-U3, gets ko naman po na yung essence naman po is different. Na Church of God, sabi nga ni Brother Eli, no matter what you add na adjective dyan or description, yung importante, Iglesia ng Diyos, mga ka-U3. Pero honestly, just on the name, Members Church of God, medyo wrong grammar po, Di ba dapat po, Members of the Church of God, worldwide or international? So honestly, para siyang hindi kompleto, kumbaga, sa English, grammatically. Pero yun nga, this is the SEC name, I suppose, And syempre, ito na din po yung ginagamit na label po sa religious organization. But I often, of course, would notice na Brother Eli and the members of MCGI always refer to their church as Iglesia ng Diyos, mga ka-U3, Church of God. Anyway, as mentioned po, kanina kung napansin niyo po, I was talking about the consistency of the doctrines, mga ka-U3. Meron po kaya na kaibahan yung pagtuturo ni Nicolas Perez hanggang sa pagtatag ni Brother Eli, which is nag-break away dun po sa suhay? And are we saying, mga ka-U3, na sa panahon naman po ni Brother Daniel Razon, is posible po kaya na magsasabi din siya na may darating din siya sa pagkaunawa in some doctrines laid down during the administration of Brother Eli, mga ka-U3? Or do you think na may finality na po ito na wala na pong pinagkaiba at pinagpapatuloy lang po ni Brother Daniel itong current po ng mga doctrines and beliefs po ng Church of God, mga ka-U3? Kaya mga kapatid, kung mag-aaral tayo ng Biblia, ng kasaysayan, ng isang investigative study of the truth, of the true gospel, of the true church, wala naman ito sa iba-ibang bansa talaga. Tama sabi ni Kristo may pagbibigyan isang bansa. Tapos mula dun sa bansa na yon, ipangangaral ngayon sa buong sanlibutan na siya ngayong nangyayari sa katotohanan at magpapatuloy hanggang sa darating na pagdating ni Kristo. At pagkatapos na dumating si Kristo, maghahari siya ng 1,000 taon pa, maipangangaral ta rin. Pati din sa mga bansang hindi mapasok ngayon ng Biblia, pag nandito na yung aming hari, umanda kayo. Di pa manansis mo? Tama-tama po, umanda silang lahat. Sayaw nila sa gusto makikinig sila pagka nangaral na ang aming hari. Badali, may isa lang akong tanong po, kung pwede. PUP bread.
Yun po, nare-realize namin kung gaano kadakilang biyaya ang tinanggap ng Pilipinas na wala sa ibang bansa, wala sa lahat ng bansa, wala ang tunay na ebanghelyo. Dito lang sa Pilipinas, katuparan ng sinasabi na nung inalis sa Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Tanong ko lang po, naisip ko lang po, bakit po sa Pilipinas, Gadeli, meron bang naging batayan ng Diyos ng pagbibigay niya sa isang bansa na pinili niyang dun ibigay? Na... Yung unang awit. Ano po? 14:1 ng awit. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Amen. Sabi niya, bibigyan niya sa isang bansa nagkakabunga. O ngayon, hanap siya ng hanap. Nakakita siguro siya sa Pilipinas, kaya sa Pilipinas binigay. Bigla naman ikaw. Amen. Ayun po. Iba ka natin, Lord. Tamang-tama po. Sa lahat ng bansa, wala siyang nakita. Sa Pilipinas lang siya nakakita. Kaya sa binigay niya sa Pilipinas. O ngayon, tatanong kita para patinayan sa iyo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Tatanungin kita, siguro sumagot kang mabuti, ha? Po. Eto. Sa lahat ng narinig mong mga ngaral, tanungin mo rin yan sa lahat ng kapatid sa iba-ibang bansa. Sa mga natakinggan yung mga ngaral, may katareho ba ang pangangaral natin? Wala po. Walang-wala. Walang kapareho talaga. Nagkamali kaya ang Diyos na ibinigay niya sa Pilipinas? Hindi po. Tamang-tama po yung desisyon ng Diyos na sa Pilipinas niya ibinigay ang tunay na ebanghelyo. Makikita mo naman sa ibinubunga eh. Hindi naman sila talaga nangangaral ng tunay na ebanghelyo eh. Yung 700 Club ng bobola lang yun eh. Oh. Si Jimmy Swaggart, ng bobola lang yun, ng mga aral sa Pilipinas. Oy. Si Denny. Speaking of Jimmy Swaggart, mga kayuthi, na mention ni Brother Eli dito, siguro namatay siya like days ago, no? Kung di ako nagkakamali as we're shooting this video. I know Jimmy Swaggart very well, mga kayuthi. Isa po yun sa mga popular na mga preacher-singer noong 1980s. Ayan. Pero, meron siyang downfall eh. I think it's about hiring sex workers na nahuli siya, something like that. But anyway, here, sa parte po na ito ng discussion ni Brother Eli, he is talking about why the Philippines was chosen, and in their faith, in their belief that they really believed of all countries, ang Pilipinas daw nga po ang pinili ng Diyos. Kasi 'di ba yung pag-refer niyan sa Bible, yung sa Israel is yung firstborn son, panganay. And if you remember, mga kayuthi, na-mention na rin po natin yan sa ating mga past video reactions. Pero gusto ko lang po i-mention dito, isa sa mga na-notice ko po kanina, kung napansin niyo, while Sis Luz was asking Brother Eli, walang 1 second, nabasa agad ni Sis Luz yung sa awit, mga kayuthi. Kung titinan po natin dito, yung dynamics din po talaga pag nagkakaroon ng exposition, almost similar na po talaga. Kumbaga talagang match na match po yung takbo ng pag-iisip ni Brother Eli at ng kanyang mga reader, si Sis Luz, si Brother Mel, yung former din po na reader na si Brother Willie, kung di po ako nagkakamali. It's really fascinating to see yung skill level din talaga ni Sis Luz. Anyway, let's continue. Nang bobola lang yung ginagago lang mga tao, kinukolekta ng ikapo. Lahat ng mga international evangelist na nakarating sa atin, pwede mo bang ikumpara sa pangangaral natin yung mga internationally known evangelist, kapatid niya mo? Ay, hindi po. Never. Hindi pwede silang ikumpara kahit kapiraso. At hindi nga dapat ikumpara. Dahil sila Tatanungin mo, mga kapatid ang tanungin mo na nakarating sa iba-ibang bansa. Tanong mo kung yung mga internationally known evangelists
Kapareho ba ang aral na itinuturo sa natutunan ninyo sa ating tagsasama-sama? Hindi po. Yung mga kapatid sa ibang bansa, sila makakapagpatutuon yan. At kaya... Kaso ay naman silang magsalita eh. Opo, kaya kahit kami po, hindi pa kami nakapunta sa iba-ibang mga bansa. Sigurado namin yun na hindi po talaga. Dahil yung mga nasa ibang bansa nakarating na ng Pilipinas. Pero puro mali. Paparinig kayo ha. Itlog, may paparinig ako sa'yo. Ito, pastor. Ano? Opo. Pastor siya kay ibang bansa. Pakinggan mo, sinasabi niya. Pastor sa ibang bansa. Really? How I wish you are close to me. I'll give you a big hug. You are truly my brother. Much has been said. I am convinced that you are truly my brother. You are truly sent by God. And I pray that the Lord will keep anointing you, keep giving you the illumination and revelation to the Word of God. Is very scarce these days. For the Philippines and the people you are stepping your foot upon their soil, how I wish they will realize that a man who is truly called by God is in their nether. It's unfortunate, even our Lord, when he was on planet Earth, his own brethren did not accept him. But Brother Eli, I will encourage you, even if you are not accepted by those who ought to have identified the miracle the Lord has done in your life, do not worry. Remember the Master. I am so. You bought me wholesale. This thing, in fact, I don't know. I am happy. May the Lord again keep empowering you. I love you, Brother Eli. You are my brother. May the Lord bless you. Kevadlik ko, polisi, baliliwa. Wariwa yung tali. Immediately. Kailan ba yan? Noon lang Miyerkules yan, Siklute. Noon lang Miyerkules yan, pangyayari na yan. Tatun siya, nakipag-usap siya sa akin. At tapos yun ang kanyang remarks sa ating pagsasama-sama. Kaya, pastor na nagsasabi paano ka pa maniniwalang nasa... ano ba, naintindihan mo ba, Kapismul? Opo, naintindihan po namin na talagang wala sa iba, wala sa ibang mga relihiyon. Sa lahat ng panig ng mundo, wala. Dahil kung nasa kanila, hindi na kailangang ipangaral pa sa kanila. Dahil nasa kanila na. Kaya nga po ipangangaral sa kanila, magmumula lang sa isang bansa dahil nasa isang bansa lang yon. At yon, salamat sa Diyos, nandito po yon sa Pilipinas. Ito nga. At dahil nakita ng Diyos na may isang Pilipino na nakakaunawa, kaya doon niya ibinigay. Sa pagtingin niya sa lahat ng mga bansa, wala siyang nakita na nakakaunawa. Sa Pilipinas lang siya nakakita. Kaya doon niya ibinigay. Maliwanag na maliwanag po yun. Kaya ang kaharian napunta sa Pilipinas. At mula sa Pilipinas, ipangaral sa buong sanglibutan. At pagka naipangaral na sa buong sanglibutan, yun na, dadating na ang wakas. At yung wakas na yon, yun na po yung wakas ng 1,000-year period. Kaya yung pangangaral pala ng Ebanghelyo ng Kaharian, nagumpisa na nung panahon ng Panginoong Jesucristo nung nangaral siya, tuloy-tuloy hanggang ngayon, at tuloy-tuloy hanggang sa pagdating ng 1,000 taon. Yung mga tao na ayaw nilang makinig ng Biblia ngayon, mga bansang ayaw man lang magpapasok ng kopya ng Biblia,
Dadating ang araw, mapangangaralan din sila ng Ebanghelyo at ang mangangaral sa kanila ang Panginoong Jesucristo mismo, ang hari na hindi nila po pwedeng matanggihan pag nangaral na siya. Sa ayaw nila at sa gusto, makikinig sila sa haring Panginoong Jesucristo. Ayun po, salamat sa Diyos. Naintindihan po namin, kapatid na Eli. Napakaganda po. Okay mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating video reaction, of course, ang ating source video. Actually, gusto ko po magpasalamat mula po yan kay Brother Gab. Kay Brother Gab, as always, maraming salamat po sa mga sinasend mo ng mga rare po na mga, I think, what is this? Thanksgiving po siguro, ano po, mga ka-youthie. Pero yun nga, gusto ko lang po i-mention syempre ang highlight po ng ating pong natunghayan. Ito po ay ang first part, ang discussion po ni Brother Eli sa kind of like history, a little bit of history, kung bakit daw nga po pabago-bago ang pangalan po ng Church of God, mula noon Suhay. Actually, I think yung Suhay po is still existing up to now, mga ka-youthie. Haligi at Suhay. So instead of Haligi at Sandigan, sana may makuha din tayo na old na preaching mula po sa kanilang simbahan. And at least I'll try to watch it and maybe I could see similarities or differences din po. Kasi nga po, it seems to me na nag-break away ito pong Church of God under na nga po sa pagrehistro at pamumuno ni Brother Eli Soriano, mga ka-youthie. Probably yung 2/5 naman po ng discussion, si Sis Luz po ay nagtanong, the specialness, kumbaga, of the Philippines, why Brother Eli and the group really believes that it is coming from one country alone, coming from the Philippines, ang mga ngaral all over the world, mga ka-youthie. Although na-mention din po doon ni Sis Luz na nag-iisa, kumbaga, ang mga ngaral ay si Brother Eli. Now, it makes me wonder, ano po kaya ang batayan para masabi natin na ito ang mga ngaral na sa Diyos, mga ka-youthie? Kasi, especially today na wala na po si Brother Eli, pinagpahinga na nga po ng Diyos. Ito po ba by merits of Brother Eli, quote-unquote, appointing his nephew? Ganun po ba yon? Or is it possible na may mga criteria na after ni Brother Eli, isang particular na person, not necessarily his family member, mga ka-youthie? So please comment below, what do you think about that? Dahil nga po syempre, kahit na namatay na po si Brother Eli, the church is still continuing and it has to continue, mga ka-youthie, di ba po? And syempre, if we're waiting for the second coming of Christ, we don't know when that would be coming. So it's possible that there will be future generations of believers coming from Church of God, mga ka-youthie, that would still continue and hold on to that faith. So ano po masasabi niyo sa episode na ito, mga ka-youthie? Syempre, hindi ko na po masasabi lahat po ng akin po mga insights dahil I was watching it in real time. Please comment below. Let us make the comment section interactive, mga ka-youthie. At kapag hindi ka pa nag-like, mag-like ka na para po kasing nire-recommenda niyo ang ating video na ito mismo, sa iba po mga viewers po ng YouTube. You can also watch this video over here and you could also click the playlist over here. At kung ikaw ay hindi pa subscriber, you can click the subscribe button dyan na sa taas po. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!